Mandato ng Presidential Commission for the Urban Poor at kanyang mga plano bilang bagong chairman at CEO ng PCUP. Ating alamin kasama si Attorney Maynardo Sabili, ang CEO at chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor. Chairman Sabili, magandang tanghali po. Nina and Asikweg, magandang tanghali po sa inyong lahat. Una po, congratulations po on your appointment. Kailan po ito? Actually, noong August 28, Very recent po. Bago lang. bagyong-bagyo pa, tinawagan ako ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pinalam sa akin na mag-o-out na ako ng office. Kaya Okay. pumunta na ako sa kanya. So ano pong masasabi ninyo sa inyong bagong appointment bilang CEO at chairman po nitong Presidential Commission for the Urban Poor? Alam po ninyo, itong trabaho ng chairman, CEO ng PCUP, ay hindi na po bago sa akin. Dahil ako po ay 9 years na mayor ng Luzon ng Lipa at naging undersecretary din ako ng Department of Human Settlement and Urban Development. Kaya halos parehas naman po ang ginagawa natin, pagtulong sa mga mahihirap. So sir, para naman po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba ang mandato ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP? Actually, ang PCUP po ay siyang link. Siyang mag-uugnay sa ating mga maralitang tagalunsod sa iba't ibang departamento ng gobyerno. Pero ito po ay under the Office of the President, kaya direkta po kami nagre-report. Pero una, gumagawa po kami ng policy na para sa mga mahihirap, upang sa gayon ma-access nila, katulad po ng pabahay, katulad po ng livelihood programs. Kailangan po yung unang-una yung pagpapaangat ng buhay ng ating mga vulnerable members of the society na sila po ay makasama sa lahat ng programa ng ating pamahalaan. Okay, at sabi niyo nga po kanina kayo ay dating mayor ng Lipa na kilala bilang isang highly urbanized city. At sabi niyo naging USEC rin po kayo sa housing. Ano po yung advantage ninyo para maisulong po ang inyong mandato? Una po, siyempre, alam naman natin kung paano natin ipo-profile. Siyempre, ang number one po yan, makita mo at sino ba ang paglilingkuran mo. Ano ba ang mandato mo. So, siyempre, yung mahihirap, at yan ang ating, titingnan natin ano ba ang pangailangan ng mga taong ito. And mostly, ang mga pagkailangan nila ay ang kanilang tahanan, hanap buhay. Kasama na yung paano sila mabuhay at kumain ng, hindi lamang 3 beses ang araw, at magawan ng paraan din na makapag-aral ang kanilang mga anak. So, doon po kami tututok. Kailangan kakatukin namin ang bawat ahensya ng gobyerno, katulad po ng DSWD. Siyempre, sila yung nangangalaga ng hindi lamang dapat may parating ng DSWD ay yung ayuda. Di ba? Kailangan ay sustainable po yung ating gagawin. Hindi lamang sa pangkasalukuyan at kung tuloy-tuloy po na ikangay malayo ang mararating ng dapat ang mga ating pong pang-agapay sa mga mahihirap. Kaya kami po ay laging nakikipag-memorandum of agreement. Actually, bukas nasa DSUD ako para pag-usapan yung MOA namin. Sa gayon, matulungan po namin ang DSUD para marating po yung dahil siyempre kailangan din nila ng katulong. Kasi po, direkta kami sa mahihirap. Kung saan yung mahihirap, nandun po kami. At tutuganan namin, actually, 1,000 po ang organization dito pa lang sa Metro Manila, na National Capital Region. Nung ako ngayon nagpapatawag, sabi ko doon sa akin mga staff, ipatawag lahat ang Urban Poor Organization. At isasama ko yung dito sa opisina at i-brief po sila kung paano ako makakatulong sa kanila. Pero nagulat ako, hindi pala kakasya doon sa opisina ko. Ngayon, dadali ko sila sa DSUD para ma-inform sila yung housing program, kung paano makakatulong ang DSUD sa pamagitan ng Urban Poor para mailapit sa kanila. Pero hindi rin kakasya sa Kaya sabi ko, pipili muna ako ng ika-cluster ko. Tatawagan ko sa isa-isa
ang mga yan. Actually, hindi lang po kami ay sa pagtulong sa pabahay. Dito sa buong kapuluan, halimbawa, meron pong developer, maraming informal settlers, ay magkaroon ng court order for demolition. No? Kailangan po yan, ang importanteng batas at saka yung kapangyarihan na nakapatong, nakaatang sa aking opisina, ay hindi po maitutuloy ang demolition hanggat hindi nabibigyan ng clearance ng PCUP. At yan naman po, katulad ng ang aking mandato at saka yung vision and mission ng opisina, hindi po pwede na maapi ang mga kababayan natin. Hindi pwedeng dahil may court order, ay pwede nilang alisin yan. Kailangan muna ganito. May condition ako. Kailangan, although may court order, kailangan meron po silang pupuntahan. Merong yung relocation nila sa site ay kumpleto. Hindi pwede yung basta na lang dadalhin doon at wala naman silang tubig, wala naman silang ilaw, walang hindi magandang kalsada at malayo sa hanap buhay. Kaya yun po yung component nito. Tahanan at saka hanap buhay para sila mabuhay ng maayos. Hindi pwedeng sila parang hayop na basta na lang itataboy. Marami po nung ako'y undersecretary, tumawag sa akin ang mga taga-Santa Rosa. Pinapalayas po yung mga ginigiba. Ay pandemic. Ay sabi ko, kung sa bagay, katungkulan niya ng PCUP na mabigyan ng clearance. Kaya tinawagan ko yung PCUP chairman noon. Sabi ko, ako si undersecretary. Bakit nyo pinayagang ma-demolish ito? Ay during the time of pandemic. Ito dapat saan mo dadalhin yan? Ganitong oras na ito. Ay libo po yung Napunta ko doon. Nakaaway ko yung sheriff. Sabi niya, kailangan ng court order para mapatigil. Eh, sabi ko, bakit kayo nakakuha ng clearance? Sabi ng PCUP, ay 2 years ago pa po yung clearance nila eh. Sabi ko, hindi pwede. Di ba? Pero hindi ko sila mapigilan. Pero nag-iisa po ako. Meron akong security na isa ay nahirapan. Talagang hindi sila tumigil. Pero pagkatapos doon, binagbigay alam ko sa Supreme Court at na-discipline na po yung judge at ang sheriff. May kaso sila ngayon. Kaya sabi ko, dito sa demolition o kung ano mang gagawin dyan, kailangan mag-comply sila dahil mapapalaban sila sa akin. So sir, nabanggit nyo nga po na dati kayong Undersecretary for Regional Operations ng DSUD. Paano po makakatulong ito sa inyo bilang chairman ng PCUP? Bukod po dun sa mga nabanggit po ninyo na tumutulong kayo na at least somehow ma-delay man lang yung demolition or maayos yung kalalagyan nitong mga taong dinedemolish yung kanilang mga bahay. Katulad po ng binanggit ko sa inyo na regional operation, may mga contact na po ako at least sa mga regions. Kaya lumupag na po tayo doon sa mga sa mga lugar na malalayo dito sa Pilipinas. At na-inform ko sila yung mga inumpisahan ko kahit pandemic nung panahon ng nagsusum-meeting kami. At ako lang po ang undersecretary noon. Kung bagay, nag-iisa ko na the first appointee ng president na naging undersecretary for regional. So, kahit po pandemic, pupunta sa akin ng mga mayor. At yung malalapit na bayan, pinupuntahan ko. Para naturuan ko na po sila kung paano sila magkakaroon ng pabahay. So, sa ngayon, madali na po, implementation na lang. Kasi naumpisahan ko na po. Naturuan ko na sila kung paano maging ma-avail ang housing program. Yung ating pong Pangulo, mas maganda ang ginawa ngayon dahil nag-concentrate siya sa pabahay. Meron siyang yung 4PH, pambansang pabahay. At ngayon po, alam ko binabalangkas yung sovereign guarantee. Dahil po ang isa dito, usually, siyempre hindi naman ganun kalaki ang pondo ng ating government. And siyempre, we have to tap the help of Pag-ibig Fund. Ano po? Pero Pag-ibig Fund, kailangan member ka in good standing
at titingnan nila whether these beneficiaries are capable or financial capable, no? Para titingnan po nila yan. At syempre, turnkey ang tawag nila. Kailangan gawin mo muna ang isang project. Tapos mayroon pang equity. Ha? So, itong mga bagay na ito, kung wala kang kausaping developer na financially capable, hindi mo po ito may sa katuparan. Kasi, unang-una, anong assurance na mababayaran kami? At sa higpit din naman ng pag-ibig, talaga pong lahat ng papeles ay ayusin. Kaya ako'y narito, tingin ko ang tulong, cooperation ng DSUD. Nag-uusap doon po kami, punta po kami sa DSUD at ayusin namin yung memorandum of agreement. Bigyan nila kami ng maging partner kami sa pag-evaluate, pagpo-form ng mga homeowners association o mga grupo ng informal settlers na bigyan natin ng pabahay. Hindi na po, ang gusto po namin is streamline the procedure. Hindi na yung mahabang proseso. Di ba? Kahit po ang pag-ibig, tutulungan natin yan sa ating kaalaman para mapabilis yung mga papel po. Doon po nagtatagal eh. Oo. So yun nga po sinasabi nga kanina, kausap natin yung DSUD na LGU po kasi ang pumipili Yes. na nagbibigay. So ganito rin po, baka kayo maaari, can you also act as parang yung ginagawa ng LGU ngayon na sila po ang nagbibigay ng pangalan sa DSUD or nag-approve itong mga bahay po na ito? Actually po, napagandang role ng mayor. Dahil ito, automatic po ito, hindi katulad ng mga araw na kailangan ng bidding. Ano? Dito po ay kapag nakapili ka, nag-shortlist ka at nakita mo ang isang developer at alam mo nag-comply sila ng rules, ano? At saka yung qualification, pwede na po nating ayusin yon. And automatically, on the spot, pag nakita ng mayor, naayos na po, meron na pong MOA. Yung MOA pong yon ay yun na ang nagbibigay ng award. Yung sabihin, you can start the preparation ng master development plan, yung mga plano, kung paano gagawin ang isang struktura or mga bahay. Pagkatapos nandun na rin po ang costing. Aaprubahan po yan. Kapag naayos to po, magkakaroon na po yan ng ikangay final. And then, naisubmit ang mga papeles, lalabas na po ang pondo kung sakaling kailangan ng pondo. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Maynardo Sabili, ang CEO at Chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor. Good luck po sa inyo, sir. Maraming salamat po at for this opportunity. Thank you.